Yo, what's up guys? Welcome back sa YouTube channel, Hobby ni RJ. And for today's video guys, huwag na natin ito patagalin guys. I-upgrade na natin tong FMA chassis na to guys. Let's go! Before I proceed sa build guys, gusto ko muna mag-share sa inyo guys ng konting tip guys as a beginner. Kasi kapag nagbubuo na tayo ng Tamiya guys, when we're using this kind of screws na guys, yung mga long screws. So minsan mahirap silang itagos guys dito sa mga plastic nito guys, especially yung dito sa rear stay guys. Yan, medyo mahirapan kayo dyan guys, lalo na for the beginners, no? Just like me, I'm still considering myself as a beginner. Makaisip ako ng way guys kung paano siya i-execute nang hindi mabilis ma-damage yung ating mga long screws. Kasi yung problem guys, kapag nirekta mo yung mga long screws dito sa mga holes na to, medyo malalalim to guys yan. Kapag pinilit nyo yan sa mga dito pa lang sa shallow na part, okay pa yan. Pero kapag yung distance na ng screws nyo na medyo nandito na sa gitna, mahirapan na kayo yan guys. Ang tendency nyo guys is maglulus yung yung screwdriver nyo, kakalas yan guys, no? Hanggang sa maglus na talaga yung screw head nyo, talaga mawawarak yan kapag ipipilitin nyo. So may naisip ako guys na device or DIY, ewan ko baka sa iba ginagawa din to. Ito yung ginagamit ko guys, no? So sana makatulong din to sa inyo guys. So siguro naman guys, meron na kayong mga spare screws dyan guys, no? Spare na long screw. So just make sure na yung spare nyo na long screw guys, ito 25mm yan. Make sure na tatagos yan, hindi siya bitin, tagos yan. Tsaka mag-prepare din kayo ng nuts. Yan, dalawa guys, dalawahin nyo guys. Ito yung mangyayari guys. Gagawa tayo ng parang drill bit guys, kasi meron namang mga tools for drilling guys, no? Syempre, kung beginner tayo, hindi naman natin afford yan agad guys, no? So ito yung naisip kong way para magkaroon tayo ng DIY drill bit. So dalawang nut, then isang spare na long screw. So ipag counterlock nyo lang yan guys. Counterlock nyo lang. Kung may extra wrench pa kayo, mas maganda para talagang ma-counterlock nyo. Kapag nito clockwise, yan. Then if yung chassis nyo guys is talagang brand new, so ito sa akin, build ko na to. So ginagawa ko minsan, nagfa-first pass muna ako ng 5mm screw. So ito yung gawin nyo din guys kapag from the box, fresh na fresh yung chassis. Mag-first pass muna kayo ng 5mm dyan. Sagad nyo yan. At ito, hindi ko na i-execute kasi meron na yung naka-pre-thread na yan guys, no? So ito na yung way guys kung paano natin siya itatagos yung ating DIY drill bit. So yan guys, no? Ipasok nyo. Yan. Pwede mo pang kamayin yan guys, no? So assist muna kayo ng screwdriver. Yan. Kapag medyo feeling nyo guys na matigas na, doon na tayo papasok ng wrench. Ayan, parang matigas na siya guys. Kasi it means naabot na niya yung portion na wala pang thread. So dito magdahan-dahan kayo guys. Huwag kayong magmadali. Yan, eto na yan guys. Dito na yung papasok yung wrench natin. So ito na yung magiging drill bit natin guys. So hindi kayo magkakaproblema. And kahit syempre kapag beginner kayo, limited lang yung resources nyo. Siguro nga kulang pa yung magiging mga long screw nyo. So you can not afford to lose a long screw, diba guys, kapag beginner. So talagang mas maigi na safe yung screw head nyo. Dito na portion guys, matigas na yan. Kasi na-force na yung screw natin sa loob So dahan-dahan pa din guys. Slowly but surely. So hindi ko ito kakat guys para talagang makita nyo yung whole process nito guys. Para malaman nyo na effective talaga to. Yan, medyo maano na siya guys. Malayo-layo pa pero halfway na siya. Feeling ko halfway na siya. Yan. Ito yung challenging dito guys So talagang ingatan nyo yung chassis nyo guys. Yan, ayan na siya guys. Papalabas na siya. And yun na. Yan na guys Ayan na siya. Yan. Ayan guys. Tumagos na siya guys. So safe.
safe na nakatagos yung screw natin, and at the same time safe yung screw head natin guys, no? Walang any damage. So minsan medyo tinatagos ko siya guys, sinasagad ko konti kasi may mga debris yan nasasama guys eh. So pagpagin nyo yan para hindi siya bumalik kapag inalis nyo na, kasi feeling ko kasi nag-cause yan ng clog doon sa loob, yung mga debris yan. Kung makikita nyo guys, yan yung mga debris ng plastic, yung pinagkayasan niya yan. So binabrush ko yan para pag balik natin mamaya hindi siya mag-clog doon sa loob, kasi feeling ko kasi yun yung isang cause din, mabilis mag-loose thread yung mga, kasi plastic lang to guys eh. So yun guys, tumagos na siya, feeling ko goods na yun. So ito naman yung gagawin nyo. So kanina dito tayo sa baba, dito naman kayo sa taas. Yan, yun yung purpose nun guys, yung counterlocking natin. So madali na lang to guys, kaya nyo yan guys. Mafe-feel nyo naman guys kapag medyo maluwang na siya. Pag maluwang na siya guys, tansyahin nyo, pwede ng screwdriver yan, paunti-unti, dahan-dahan pa rin. Yan, tapos na guys. Yun, sana magamit niyo yung tips na yun guys. So balik na tayo sa build guys, let's go.
Yun. Pogi guys. Pero feeling ko mas may maipopogi pa to guys. Let's go. Yung kita nyo naman guys. Angas. All black. Let's go sa review guys. And tapos na ang aking bagong FMA setup guys. So yung setup ko guys is para to sa mga katulad kong wala mga countersinking tools guys, o yung mga wala ding mga countersunk screws, no. So ito lang yung mga gamit natin, yung mga normal screws, yung mga round screws lang guys. So let's go, simulan natin sa harap guys. So yung ginamit kong FRP guys is yung fully cowled type na FRP. Yan guys, no. So para sa ating roller setting, sa ilalim naman yun yung aking pang underguard, at saka yung brakes na din natin is yung pang AR type na FRP. So mga copy lang yung meron ako guys, pero okay lang yan, pogi pa rin naman. Yung screw na ginamit ko dito, yan, tagusan na yan doon, 12mm guys. So 12mm, saktong sakto yan guys, no. May washer, spring washer for the counter locking, and then normal nut. Pwede na mga lock nut yung ilagay nyo dyan. Pwede din na mga kung wala pa kayong spring washer, nut lang diretso guys. So for security, yung ano natin guys, yung spring washer of course. So papakita ko sa inyo guys na hindi sasabit yan guys, no. Yun guys, yan. Yung brake sponge lang yung lumalapat yan guys. Sakto lang yung clearance. Kasi importanteng hindi natin ma-damage yung ating mga racetrack guys, no. So pwede na yan guys, no, for beginner setup. So papalitan ko na din yung brake sponge guys kasi pudpud na. Yung roller setup ko naman guys, yung screw is still 25mm pa din yung ginagamit ko. And then may AR, stock ng AR yan guys, AR chassis na kit, 13mm, and then yung stock na barrel type ng ating FMA chassis. So nilagay ko yan dyan guys para mas mahaba yung mas malapad yung clearance ng ating roller setup guys, no. Kasi the more na mataas yung clearance ng ating roller setup, mas maganda yung stability niyan guys for cornerings, no. Hindi yan siya basta-bastang e-embang o mag-course out kasi maganda yung kapit niya sa taas, no. So yan yung mga purpose ng mahaba ding mga roller setup. So sa akin, ito lang yung ginawa ko guys, no, yung barrel type lang. So yung lipat naman tayo dito sa side stay. Yung ginamit ko naman guys is yung AR side stay. Yan, check nyo lang saan ko nilagay. Yan, dyan guys. And then 25mm na screw para sa ating bolt type na damper. Yan, may ano din yan guys, washer, spring washer, and syempre yung nut natin. Kasi humahampas yan guys, so kailangan may counter lock talaga yan guys. So ito palang aking gunmetal na damper guys, saka ito. Set na yan guys. Set ko nung nabili yan, 4 na yan. So check nyo lang yung link sa baba kung baka trip nyo din yung ganitong klaseng damper guys. Syempre yung ball caps natin, front side, black na din yan for the black skim na trip ko guys, no? So yun, punta naman tayo sa rear. Ito yung ginawa ko dito guys, gumamit ako ng FRP type na brake set. So copy lang guys, copy lang lahat ng FRP ko guys. Wala pang budget for original, pero goods naman. Yung setting dun sa loob guys, yan, dito, banda, sana makita nyo guys, yung may attachment ng chassis natin, naglagay ako ng 3mm na plastic spacer. Hindi na makita guys, pero sa loob nyan, before hindi ako rumekta diretso sa attachment point ng chassis. So naglagay ako ng black spacer na 3mm na plastic spacer. So hindi ko pala na review kanina guys yung spacer na to sa harap. So ito is a 6.7mm na plastic spacer black. Okay rin naman siya guys, kahit plastic siya, no, matibay din. Nasa baba din yung link guys, baka trip nyo din yung plastic spacer na to guys. Then naglagay ako ng another fully cowled type for the underguard. Pinatong ko siya dun sa loob dito, kasi kapag yung iba kasi sa ilalim wala tayong countersinking tools para mag flatten out siya. So
pinatong ko siya guys. Yung mga spacer na ginamit ko, black pa din yan lahat. So, combination yan guys ng 6mm na plastic spacer at saka may 1.5 yan. May butal na 1.5 kasi kapag hindi mo nilagyan ng butal, sasayad yung ating screw head natin for the roller setup natin guys. No? So, another layer of a fully coiled FRP para sa ating roller setup, pre-roller setup. So, yung ginamit kong screw is a 30mm yan guys. 30mm long screw. May 12mm tayo na plastic spacer black plus a 1.5 na plastic spacer black pa din guys. Then yung rollers na ginamit ko guys is dito sa baba, ginamitan ko siya ng AR. And then yung sa taas naman is yung sa stock ng front roller ng FMA. Nilagay ko siya sa taas guys kasi yung roller ng FMA, if you compare it to AR yan, medyo medyo mataas siya guys. No? Medyo pataas yung build niya. So, syempre, para more stability, para may clearance konti sa taas guys, no? Compare nyo yung sa AR, no? Nasa gitna lang siya guys yung sa AR natin. Yung sa FMA naman is medyo pataas. Yan. Black ball caps again. And then sa ating damper naman guys, yan, tagusan na yan guys, yung aking assembly. Diyan ko nilagay, tagus na yan. Papunta dito. So 35 yan guys, 35mm. Meron ding washer, spring washer, and the nut syempre. At saka yung screw pala na tinagos ko dito guys, from the brake set, is a 20mm na long screw din guys. And then yung meron din tayong dyan, washer, spring washer, and the nut, no. Papakita ko sa inyo guys na hindi din yan sasabit guys, yung ating brake set sa ilalim. Kahit na hindi tayo nag-countersinking tools yan. Check nyo guys, yan. Hindi yan sasabit guys. Saktong-sakto lang yan. Yung sponge lang yung lalapat. Yan. Pwede na yan guys. Goods na yan for beginner setup. At para dagdag angas guys, syempre yung gumball natin. Ito guys, yung FMA na cowl, a replica din guys. A black smoke. Baka trip nyo din yan guys. Check nyo din sa baba guys, may link ako dyan. So yung tire natin, stock pa din yan ng gumball. Super hard, yung super hard niya, no print. Kapag nag-upgrade na tayo, syempre, upgrade din natin yung motor. Light dash yung kakabit ko muna guys, kasi ito lang yung may pinakamataas akong motor dito. And stick muna ako doon sa stock gear ratio ng gumball guys. Naka 5.1 tayo guys, naka 5.1. Yan, ito muna yung gagamitin natin guys. So, yan guys. Takboy na natin guys, let's go. Yun guys, bago yung layout natin guys, let's go.